Ito yung phone na may 8,000 mAh na kayang tumagal ng 3 days plus napaka-futuristic ang design. Meron pa itong dedicated Wi-Fi and signal chip for faster and stable connection. Plus napakarami rin itong cool features sa napakababa ding presyo. So tara, umpisa na natin itong video na to. Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And meron na naman tayong panibagong napakagandang smartphone na re-reviewin. And this one is the Tecno Povac Curve 2 5G. And meron lang naman itong napakanipis na 7.42mm thin. And ang sexy ng phone na to guys. Tignan nyo naman, no? Naka-curve AMOLED pa. And ilang araw ko na rin gamit tong phone na to. Manghang-mahana ako sa design niya at sa specs niya. So huwag natin patagalin pa. Tara, pag-usapan na natin to. So pumunta naman tayo guys sa design ng smartphone na to. So meron siyang tinatawag na Interstellar Spaceship design. Guys, ang ganda talaga. Panalo yung design na to. Lalo pag nahawakan mo sa personal, ang kinis lang, oh. Tapos yung camera niya ay pahaba dito sa taas. And then, pabilog naman sa baba. Then, sa bandang baba naman, makikita nyo, ayan, oh, parang transparent. Ang cool niya tingnan. Pang-gaming na pang-gaming yung dating. And again, meron lang yung 7.42mm thin. Manipis siya, guys. So, dapat to lagyan agad ng case. And, curve AMOLED. Ang sexy, guys. Oh. Tingnan nyo naman. Tapos, meron lang siyang 195 grams. So, magaan din itong phone na to. Pagdating sa kanan, kung makikita nyo, meron siyang parang orange accent dyan sa kanyang power button. And then, syempre, volume rocker. Pagdating sa baba, andito yung kanyang dual SIM tray. And then, mic, Type-C port. And then, yung kanyang speaker. And then, pagdating naman sa taas, andito yung kanyang additional mic. And then, pagdating sa kaliwa, malinis na at wala nang nakalagay. And then, yung isa niyang speaker, guys, nakalagay dito sa earpiece. Which is paparinig ko rin sa inyo mamaya. At maganda yung speaker ng phone na to. So, para sa akin, maganda yung pagkakagawa sa phone na to. Susyalin yung dating niya. So, na-unbox ko na pala itong phone na to syempre, pero share ko pa rin yung laman. Sa laman ng box, andito yung some paperwork, kagaya na lang ng license by Qualcomm, may isa pang sticker, 12+1 warranty, and yung kanyang warranty card. And syempre, yung kanyang 45 watts na charging brick, USB A to USB-C na charging cable, yung kanyang SIM ejector, and di pwedeng wala dyan, may kasama na rin na jelly case, and yung mismong unit. Okay, so usapang display guys, alam ko yung iba ayaw na talaga ng mga curve AMOLED. Pero ako, gustong-gusto ko pa rin niya. Ewan ko ba kasi napaka-futuristic niya tignan. So meron itong 6.78 inch na Full HD Plus curve AMOLED display. O, di ba? Napakaganda ng display niyan guys. And meron to up to 144Hz of screen refresh rate. So pag nag-scroll ako, syempre, smooth na smooth yan. And pag nanonood ako dito guys sa iba't ibang social media platforms, YouTube, Netflix, malinaw na kasi naka-Widevine L1 na rin to. And alam niyo yung pop-up yung colors and naka 2K screen resolution na to. Talagang pag nanonood ako, malinaw na at sharp pa yung kanyang display, diba? Alam na lang pag AMOLED talagang black is black and talagang bright yung colors na pinuproduce ng mismong display nitong smartphone na to. And syempre, meron ditong 2304Hz PWM dimming para iwas eye strain. Then yung ginamit ko tong phone na to sa outdoor guys ang linaw ng display niya. Kahit direct sunlight, kitang-kita ko yung display. Meron to up to 4,500 nits of peak brightness. So maganda yung mga smartphone ngayon na ini-improve na nila yung display brightness kasi nga pag ginagamit natin yung phone outdoor, kitang-kita pa rin yung display. So, sa presyo naman ng phone na to guys, ito napunta sa akin na 8256GB na variant is priced at 16,999. So 17,000 pesos na siya. And alam nyo syempre, mas sulit palagi pag bibili nyo tong phone na to sa launch day, may mga vouchers, may discount, mas mababa yung presyo niya. In case naman na hindi kayo fan ng color violet, no, meron tong tatlong color guys, yung Misty Purple, Storm Titanium, and Melting Silver. So itong purple na napunta sa akin guys, maganda talaga siya. Tignan nyo naman, no. Actually silver yung gusto ko, pero na napunta sa akin to, maganda rin pala talaga siya. As in talagang susyalin yung dating nung phone na to. Okay, so pag-usapan naman natin guys, yung dalawang chip na nagustuhan ko dito sa smartphone na to. So meron tong dedicated na SE1 Wi-Fi chip and yung kanyang G1 na chip for better data connectivity. For example guys, nung tinesting ko to sa labas, ang gamit kong SIM card is Smart and Globe. Actually, ang bilis niya pareho. Pag nasa labas ako, kahit medyo mabagay yung signal dun sa lugar na pinuntahan ko, mabilis siyang sumagap ng data. So, same din sa Wi-Fi. For example, ngayon guys, nandito ako sa taas ng kwarto ko and yung Wi-Fi namin nasa baba. Hindi siya naglalag or hindi nawawala yung signal. So, yun yung nagustuhan ko. Lalo na kung may kayo mag-travel or malayo kayo sa router ng bahay nyo, magugustuhan nyo yung connection niya. Sobrang stable at mabilis talaga. Isa pang nagustuhan ko dito guys, ang dami niya talagang AI features. Hindi ko na siya maisa-isa sa sobrang dami. I think isa to sa mga dahilan kung bakit tumaas yung price ng phone na to. Kasi talagang kumpleto siya sa mga AI features. Meron na rin itong IP64 dust and water resistant. So yes, hindi ko muna tinesting kasi bagong-bago tong phone, di ba? Pero yes, maganda na may mga ganitong klaseng protection ito
tong smartphone na to. Napansin ko din na sobrang nag-improve at ang ganda ng OS ni Tecno ngayon. Naka-Android 16 at iOS 16 na to guys and sobrang customizable niya. Plus nag-promise din si Tecno na magkakaroon ito ng 2 years major Android update at 3 years security patches update. So, usapang processor naman guys, this smartphone is powered by MediaTek Dimensity 7100 5G syempre. And alam nyo naman na itong smartphone na to is hindi talaga for heavy gamers, pero nung tinesting ko sa games kagaya ng mga Call of Duty and some other offline games, kayang-kaya naman niya. Actually, kahit naka-high graphics siya, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong klaseng lag. Maganda rito guys, naka-Android 16 na siya and iOS 16. Plus 8 GB of RAM na LPDDR5X and 256 of internal storage na UFS 2.2. So itong smartphone na to guys, hindi siya super lakas pagdating sa chipset niya. Pero masasabi ko na kayang-kaya niya pang gaming. Yun nga lang, don't expect too much kasi nga for casual gaming lang. Pero kayang-kaya pa rin niya. Kasi nga yung ibang smartphone na ganitong presyo guys, medyo malag na pagdating sa gaming. So itong smartphone na to is okay pa din siya for gamers. Okay, so tinesting ko rin siya syempre sa Antutu benchmark and ito yung kanyang naging result. Umabot ng 800,000 plus points and ito naman syempre yung kanyang breakdown points. So, di ba? Not bad guys ha. Malaki na rin yung score niya dyan sa Antutu benchmark. Okay, so pag-usapan naman natin yung speaker ng phone na to. Syempre, hindi pwedeng mawala yan. Meron siyang isang speaker dyan sa baba. And sabi nila, meron pa rin daw speaker dito sa my earpiece. Pero pakinggan nyo pa rin kung okay sa inyo. Ganda. Siyempre, some paperworks, yung kanyang jelly case, maganda rin, user's manual, and yung kanyang 45 watts na charging brick, and yung kanyang USB to USB-C na cable. So, pumunta naman tayo sa display ng phone na to. Gaya nga lang sabi ko kanina guys na. So, ito yung napansin ko guys, especially sa mga latest smartphone ni Tecno ngayon. Talagang nag-improve na yung mga speaker nila. Kagaya nito napansin ko, malakas, buo, maganda yung bass. So, alam nyo, hindi nyo na kailangan mag-earphone kasi magaganda na talaga, promise, yung speaker ni Tecno. Lalo na to guys, may Dolby Atmos na rin siya. So, talagang may enjoy nyo makinig ng music or manood ng movies. Camera naman, meron itong 50 megapixel real plus 2 megapixel macro, 13 megapixel front, and kaya niya ma-record ng 2K at 30 FPS both front and back. To be honest, natuwa ako sa camera niya guys. Wala man tong mga telephoto or yung mga sobrang lalayong zoom. Para sa akin, okay na yung camera niya. Buhay na buhay yung color, sharp and detailed. Maganda naman yung dynamic range. And tingnan nyo, maganda pa rin guys kahit indoor shot na detailed pa rin. Maganda rin yung kanyang background blur. Lalo na pag yung mga closed up shot, talagang gustong-gusto ko at maganda yung kuha niya. So masasabi ko na itong phone na to, kahit hindi nakafocus sa camera, palag din yung camera niya guys. Talagang maganda rin. Even yung kanyang night mode, sobrang detailed. Kahit yung kanyang selfie camera is okay na okay din talaga. Okay, so video test using the Tecno Pova Curve 2 5G front facing 2K at 30 FPS. Malinaw naman siya guys, so tingnan nyo. Yun nga lang, walang stabilization. Para magkaroon ng stabilization, bababa siya ng 1080p at 30 FPS. So I think okay din to pang vlog kasi malinaw yung camera niya, especially in video recording. Yun nga lang, kailangan nyo to ng phone stabilizer. So same din guys sa kanyang video recording sa rear, meron tong 1080p at 30 FPS, 1080p at 60 FPS, hanggang 2K at 30 FPS. Pero yung may stabilization lang is yung 1080p at 30 FPS. Pero kung makikita nyo guys, so ang linaw din ng kanyang video recording. I suggest na igamitin nyo na yung 2K at 30 FPS. Pero syempre, gamitan nyo talaga ng phone stabilizer and maganda yung video recording niya. So sa battery naman, meron tong 8,000 mAh capacity, no? Ito yung may pinakamalaking battery capacity pero ganito pa rin kanipis. Ay, ang nagustuhan ko dito guys, kayang tumagal yung battery niya ng 3 days pag normal use. So, ganun kakunat yung kanyang battery. Maganda rito guys, no? Meron na rin siyang 45 watts na fast charging speed. So, from 10% to 100% is inaabot lang sa akin ng 1 hour and 4 minutes. So, ganun siya kabilis. And good news, meron tong 10 watts na reverse wire charging and meron pa siyang bypass charging. In case na nagamitin nyo tong phone na to habang naka-charge, is hindi magkakaroon ng problema sa mismong smartphone na to. Okay, so overall ang masasabi ko sa phone na to, no, sulit naman siya, pero again, may ibang smartphone na ganito yung presyo, mas malakas yung chipset. Pero i-consider nyo naman guys, kasi ang daming nilagay ni Tecno dito na features, kagaya ng mga AI features, yung dedicated chip nilagay sa Wi-Fi and sa signal, sobrang sulit ng isang yan. Plus, syempre naman, no, yung kanyang design, naka-curve AMOLED pa. Plus, okay din yung kanyang camera, plus napakalaking battery. So overall, para sa akin, masasabi ko, itong smartphone na to is hindi ka na nilugi kasi sulit na rin siya para sa kanyang presyo. At ayun lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up at syempre huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!